pag-uusapan ang epekto na magiging resulta ng eleksyon sa Amerika sa ekonomiya ng Canada, makakausap po natin, suki na natin to, ang ekonomista at Associate Professor of Economics ng University of the Fraser Valley na si Michael Batu. Prof. Michael, magandang gabi po. Welcome sa Omni News. Magandang gabi, Rhea, at magandang gabi rin sa ating mga taga-subaybay. Alam na natin, mahigpit ang labanan, lalong-lalo na ayon sa mga polls, ano? Pero ano ba ang aasahan ng Canada sa ilalim ng isang Trump presidency kung sakasakali pagdating sa ekonomiya? Ito po talaga sinasabi na ni Donald Trump na siya po ay mag-i-impose ng tinatawag nating taripa. No? Kasi sa economic na data, no, makikita natin na sa Estados Unidos, lagi silang merong tinatawag na trade deficit. Ibig sabihin, mas marami yung kanilang inaangkat kaysa doon sa kanilang ini-export. So, ibig sabihin nito is ang gusto ni Donald Trump na imbis na ang Estados Unidos ay bumili, no, sa ibang mga bansa, gagawin na lang po nila yung produksyon internally, no, to satisfy yung kanilang tinatawag na domestic demand, no. So to discourage importation, ang gagawin nila diyan is mag-i-impose sila ng taripa, no. At kung maaalala natin noong 2016 nung nahalal si Donald Trump, ganyan din po yung ginawa niya, no. Nag-impose siya ng taripa mula sa mga ini-import nila galing Canada. Nandiyan na yung bakal halimbawa, no, at iba pang mga produkto na ini-import nila galing Canada, at ang Canada naman po ay nagsagawa ng tinatawag nating retaliation. Gumanti po sila. So ang sabi noon ng polisiya noon is kung halimbawa mag-i-impose ng taripa ang Estados Unidos, itatapatan nito ng Canada dollar per dollar. No? So yan yung una. No? Magkakaroon ng tinatawag na taripa at ito'y bahagi ng protectionist na trade policy ni Donald Trump, ano, kung sakasakaling siya ang mahala. Yung alam ko minimum of 10%, ano, ang ipapataw sa mga bansa na gustong magdala ng produkto nila sa Amerika. Since magkadikit naman ang bituka ng Canada at Amerika, magkakaroon ba ng special treatment sa Canada? So, diyan na papasok yung tinatawag natin mga trade negotiations, Rhea. So, napaka-importante niya. No? Kaya, kung sino man yung ma-elect na presidente ng Estados Unidos, dapat ang Canada ay maging handa, no, in terms of negotiating with these trade agreements. Kasi pwede naman magkaroon ng concessions. So halimbawa, magkakaroon ng exemptions sa tariff sa ilang sectors, pero halimbawa, we have to allow the United States to enter our dairy market, for example. Which by the way, tututulan yan ng mga agriculture sector natin dito kasi silang matatamaan yan. So magkakaroon yan ng negosasyon, ano, magkakaroon yan, parang laro yan, Rhea. Pero makikita natin kasi kay Donald Trump, ang kaibahan niya kay Kamala Harris is that si Kamala Harris medyo civil siya sa pakikipag-usap. Ano? Etong si Donald Trump, merong emosyon at may kahalo yung kanyang unique personality and style in terms of negotiation. Ano ang epekto naman nito sa ekonomiya ng Canada kung ang Democratic presidential nominee ang manalo? So, makikita natin na medyo magkakaroon ng less volatility in terms of policy. Bakit? Kasi we would expect more of the same policies from Biden going to Kamala Harris. Generally, yung approach nila is going towards protectionism. Either party, Democrat or Republican, kasi yan ang nagiging trend ngayon sa mga voters sa Estados Unidos. Ano? At hindi lang yun, ano? The Democrats, ang kanilang approach is mostly through subsidies. No? So halimbawa, gusto nilang tulungan yung isang sektor, bibigyan nila yan ng subsidiya. Pero ang approach naman ni Donald Trump, nabanggit natin kanina, is through taripa. No? Essentially, these two, whether these are subsidies or tariffs, both are forms of protectionist policies. Ano? So pareho lang yung objective yan, pero magkaiba lang ng means to achieve that end. Bakit naman kailangan abangan ng mga Filipino-Canadians ang magiging resulta ng eleksyon sa Amerika? Oh, because this will have direct impact sa ekonomiya, sa trabaho, sa gross domestic product ng Canada, no? Kasi nga United States is a large economy. Kapag naglabas sila ng mga polisiya kagaya ng taripa, protectionist policies, that would have an immediate and direct effect dito sa Canada, no? Kaya dapat talaga bantayan natin yung magiging resulta, no, ng eleksyon na ito because this will have impact sa ating pocketbooks. This will have an impact sa ating mga investments. For example, kung meron po kayong mga investment, this will have an impact sa pangkalahatang ekonomiya po ng Canada. Kaya this is a very important election at kung ano man po magiging outcome nito ay magkakaroon po talaga ng epekto sa atin.